Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portal po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong isang vlog ni Papa Dins patungkol dito kay Josa. Na kung saan nga po ay sinundo nila Papa Dins itong si Josa para makapagpa-check up ulit ito kay Dr. Vincent. At ang plano ay doon na ito didiretso sa ka-business house. Ayon sa napag-usapan nila Mrs. Ka-business na itong si Josa nga po ay doon na rin magtatrabaho sa kaila ka-business. Dahil ang concern dito kasi nila ka-business ay napakaliit na sinisweldo nito si Josa sa kabila ng haba ng oras na kanyang pinagtatrabaho doon sa garments bilang isang trimmer. Samantalang kung nandito nga kay Laka Business at ang magiging trabaho lang naman dito ni Josa ay yung pagbablog, mga kasama sa pagbablog, ay mas malaki ang susweldohin dito ni Josa. At alam naman natin na bukod sa susweldohin niya dito kay Laka Business ay pag minahal ito na mga ka-business natin na lalo na nga yung mga nakakaluwag, ay sigurado yan hindi yan mawawala ng sponsor. At yung sweldo niya ay siguradong madadagdagan na minsan nga ay higit pa yung laki ng halaga na ibinibigay ng mga sponsor kaysa doon sa nagiging sweldo nila kay Laka Business. At eto na nga guys, tuloy lang tayo dito sa topic natin. At nung dating nga nila Papa Dins dito sa bahay nila Josa ay wala dito si Josa. At sabi nito si Nanay Seni ay ito nga daw po si Josa ay pumasok sa kanyang trabaho dahil may tinatapos daw itong itinitrim, pero may bilin daw ito na kung dadating ito sila Papa Dins ay puntahan lang siya doon sa kanyang trabaho. Kaya yun ang ginawa nila Papa Dins, pinuntahan nila ito si Josa doon sa kanyang trabaho para sunduin. At pagdating doon nila Papa Dins sa trabaho ni Josa ay maayos silang hinarap nito at nakangiti pa nga ito at nagtanong kung aalis na nga ba daw sila. Kaya lang nung nasa ba na sila at nasa biyahe na pa uwi doon sa bahay nito sila Josa ay nabanggit nga ni Papa Dins dito na didiretso sila doon kay Doc Vincent
Pero ang sabi dito ni Diyosa ay parang ayaw na nga daw niya magpaturo. At nung tanongin ito ni Papa Dins kung bakit ayaw na nito magpaturo, ay ang sabi nito si Diyosa ay papaano nga daw siya makakapagtrabaho, papaano siya makakapag-train kung siya ituturukan. Ay ang inisip niya masakit yon at mahirap igalaw. Kaya sabi dito ni Papa Dins ay hindi ka na naman mag-train at dederecho na nga daw sila dito sa ka-business house at doon na magtatrabaho itong si Diyosa. Batay na rin doon sa napag-usapan nila ni Mrs. Ka-business. At dito ay wala naman ipinakitang kakaiba itong si Diyosa, na natili siyang nakangiti at maayos na nakikipag-usap dito kay Papa Dins. Kaya lang, pagdating nila doon sa bahay nito sila Diyosa, nung pinag-impake na ito ng gamit, ay tila ba biglang nag-iba yung mood nitong si Diyosa. At nung ipa-check nga nito si Papa Dins kay Nanay Seni doon sa kwarto, habang ito yung nag-iimpake ng kanyang gamit, ay sinundan ni Papa Dins. At dito ay nagdabog itong si Diyosa nang hindi alam ni Papa Dins o kahit ni Nanay Seni kung ano ba yung dahilan. At nung tanongin ni Papa Dins kung bakit ito galit, ay binulyawan nito si Papa Dins at padabog siyang lumabas ng kwarto. At nung sundan ni Papa Dins ay nagdiretso ito doon sa likod ng kanilang bahay. Kaya sinundan nila doon para alamin kung ano ba yung ikinagagalit nito si Diyosa, kung ano ba yung ipinagdadabog nito. Pero pagdating doon ay hindi naman umiimik itong si Diyosa kung ano ba yung kanyang ikinaiinis, kung bakit siya nagdadabog. Hanggang sa kinausap nga din ito ni Bornok. Pero nung habang nagsasalita ito si Bornok, ay nagdabog na naman ito. At sinabi nga nito kay Papa Dins na tara na. Pero pagalit, pabulyaw yung kanyang salita. At pumasok na ito doon sa kanilang bahay. At sabi dito ni Papa Dins, hayaan mo na nga daw kumalma. At sinundan nila doon sa loob ng bahay. At makalipas ang ilang sandali, ang ginawa ni Papa Dins ay tinawagan niya si Mrs. Ka-business para ipakausap dito kay Diyosa. At kinausap naman ni Diyosa ito si Mrs. Ka-business sa video call. At nung tanongin ni Mrs. Ka-business ito si Diyosa kung bakit tila ba ayaw na nito dito sa ka-business house, tulad nga nung kanilang napagkaisahan o napag-usapan, eh ang sagot dito ni Diyosa ay mas gusto daw niya mag-trim. Kumbaga mas masaya siya doon sa pagtitrim. At ang naging paraan dito ni Mrs. Ka-business para kumbinsihin ito si Diyosa na sumama nga doon sa ka-business house ay itong si Kuya Bong. Sinabi dito ni Mrs. Ka-business na nag-aantay doon si Kuya Bong. Inaantay siya doon ni Kuya Bong. At sa puntong ito ay napangiti na itong si Diyosa nung marinig niya yung pangalan ni Kuya Bong. At dito na nga unti-unting kumalma itong si Diyosa. Hanggang sa napapayag na nga nila na ito'y sumama ng maayos kay Papa Dins, papunta nga po doon sa ka-business house. At okay na rin siya na magpa-check up kay Dr. Vincent. At nung papunta na nga sila sa sakyan, ay kinausap ni Kuya Bong itong si Diyosa at kinukumbinsing doon na lang itong si Diyosa sa ka-business house. At habang nag-uusap ang dalawang ito, ay makikita mo yung masayang ngiti nitong si Diyosa habang kausap nga ito si Kuya Bong at ito si Mrs. Ka-business. Alam nyo guys, sa nangyaring ito, dito natin mapapatunayan kung gaano kalakas at kabisa ang kapangyarihan ng pag-ibig. Kita naman natin
sa vlog ni Papa Dins kung papaano nagdabog ito si Diyosa. Nakita natin kung gaano siya kainis noong mga oras na yon. Hindi siya mapakalma kahit nila Papa Dins, Tibornok at ni Nanay Seni. Pero sa isang tawag lang ni Mrs. Ka-Business at nung mapag-usapan na ito si Kuya Bong, biglang kumalma itong si Diyosa. Alam nyo guys, sa tingin ko, pagtuluyan na itong nagkaigihan ito si Kuya Bong at ito si Diyosa, at sa gabay nila Mr. and Mrs. Ka-Business, ay mapatibay ang kanilang relasyon. Sa tingin ko, ito yung makakatulong ng malaki dito kay Diyosa para siya'y tuluyang bumalik sa normal niyang buhay. Lalo na nga kung ito si Kuya Bong ay tuluyan na rin magbabago at hindi magiging problema para dito kay Diyosa. Sigurado na itong pag-iibigan nilang ito yung magbabalik kay Diyosa sa normal niyang buhay. Dahil batay naman guys sa mga kwento nitong mismo nito si Diyosa at nito sila Nanay Seni, ay itong si Diyosa ay kaya na-depress. Kaya nagkaroon siya ng depression ay nang dahil nga sa pagkabigo niya sa dalawa niyang pinagdaan ng pag-ibig na hindi nga po nagtagumpay, na siya'y iniwanan sa ere. Yun yung naging dahilan ng kanyang depression, pag-ibig. Kaya sa tingin ko ay ang mabisang gamot para mawala ang depresyon nitong si Diyosa ay pag-ibig din. Yung pag-ibig na tapat, yung hindi siya lulukuhin, yung hindi siya sasaktan, at hindi siya iiwanan kahit kailan. Kaya sana dito sa binubuo nito si Kuya Bong at nito si Diyosa na pag-iibigan, na pagmamahalan, sana'y wala na nga dito sumagka umanggulo tulad nung nababalitaan ko na tila ba may gusto na namang sumausaw, na tila ba may gusto na naman ditong umepal. Sana'y hindi magtagumpay ang binabalak na naman ng kabilang kampo. Naguluhin na naman ang isipan nito si Kuya Bong. Kasi ito si Kuya Bong, hindi din natin ito masisigurado. Dahil alam naman natin ang takbo ng isip nito si Kuya Bong. Pero sana nga doon sa sinasabi ni Kuya Bong na natauhan na siya. Sana yung totoo na. Sana kahit may mambuyo sa kanya na bumalik doon sa kabilang kampo ay hindi na niya gawin. Dahil si Kuya Bong na rin naman na may sabi na ayaw na niya doon dahil ayaw niya sa ugali nun, at ginamit nga lang daw siya nun sa pagbablog para lumaki ang subscriber at viewers nung kanyang ex na yon, at hindi na nga daw siya babalik doon. Sana nga ang lahat ng sinabi ni Kuya Bong na yan ay mapanindigan niya. Dahil nakikita natin na ito si Diyosa ay in love na dito kay Kuya Bong. Pero tingin naman natin ito si Kuya Bong in love na rin ito kay Diyosa Dahil sa ikinikilos naman ni Kuya Bong ay nakikita natin na may pagtingin din ito kay Diyosa. Dahil kung tutuusin, itong panliligaw ni Kuya Bong na ito kay Diyosa, walang nagsulsol sa kanya dito. Dahil kusa niyang sinabi kay Diyosa na kung pwede nga daw niyang ligawan ito. Walang nagreto, walang nagsulsol. Kusa yang sinabi ni Kuya Bong kay Diyosa mismo. At si Diyosa na nga lang ang nagpaabot dito kay la Mr. and Mrs. Ka-Business ng plano nitong si Kuya Bong na panliligaw sa kanya. Kaya sana hanggang sa huli ay mapanindigan yan ni Kuya Bong. At pag nangyari yon, siguradong napakaganda ng kalalabasan nito. Sabi ko nga, napakaswerte ng dalawang ito pag itong dalawang ito ang nagkatuluyan.
Dahil nga sa dami na nagmamahal sa kanila, ay siguradong secure ang magiging kabuhayan ng dalawang ito. At syempre, itong sila Mr. and Mrs. Ka-Business naman ay siguradong hindi din ito magpapabaya na gabayan ang dalawang ito kung silang dalawa talaga ang magkakatuluyan. Alam naman natin na itong sila Mr. and Mrs. Ka-Business ang siya nang tumatayong mga magulang nitong si Kuya Bong. Kaya siguradong ito mag-asawang ito ang pangunahing gagabay sa magiging takbo ng relasyon ng dalawang ito kung sakasakali na silang dalawa talaga ang magkatuluyan. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po at sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video ito. At maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at patuloy na nanonood sa aking mga reaction video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po na subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at wala nyo pong sawa na panonood sa aking mga video. At shoutout din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, thank you po. Maraming salamat po doon sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin at sa lagi nyo pong pagpapaabot sa akin ng blessing. Maraming salamat po ma'am. At shout out din dito kay Ma'am MK Inday Okray. At syempre ganun din dito sa aking mga kasamahang reaktor na sila Ma'am Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, Ma'am Fleurs Channel, Kamix Vlog, Taong Gala, Kalingap Tura, at kay Katangay PLC. Shout out po sa inyo. At yun, muli po ay maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shout out po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na ayan, kahit papaano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papaano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.